no, ni Lay Alves dito sa mga Dito dahil nga sa loob ng 4 na buwan, nakapagpresenta ang prosekusyon ng 23 witnesses para nga patunayang wala sa wastong pag-iisip si Nicole noon para nga magkunsit ng makipagtalik na dito kay Lance Corporal Daniel Smith. Ngunit gate nga nagdepensa, consensual sex ang naganap sa pagitan ni Nicole at Smith. Ang ibig sabihin nito ay may pahintulot ni Nicole ang kanilang pakikipagtalik at sinuportahan naman ng tatlong co-accused ni Smith na coherent na si Nicole o nasa tamang pag-iisip nung gabing yon. Kaya sa mga sandaling ito, hinihintay na lang natin ang magiging hatol ni Judge Benjamin Pozo ng Branch 139 ng Makati Regional Trial Court. Kung naalala natin, humingi nga si Judge Pozo ng 1 linggong palugit. Dapat noong November 27 pa ibinaba ang hatol. Ngunit humingi siya ng 1 linggong palugit para nga mas mapag-aralan ang mga ebidensya dahil sandabaknak na testimonya nga ang napakinggan ni Judge Pozo nitong nakaraang 4 na buwan. At napakaraming witnesses, napakahaba ng mga testimonya, 4 hours a day, 4 days a week ang isinagawang hearings, no? Kasi nga, kailangan nga sila umabot sa nakatakdang deadline, di ba? Dapat sa loob ng 1 taon matapos itong paglilitis. Kung hindi, mawawala na ng otoridad ang korte na ipaharap ang mga akusado sa lokal na korte. Okay, samantala, kani-kanina lang po dumating na ang mga akusadong US Marines at may live report si Jay Tarok. Jay? Arnold, kanina lamang alas 12:30 ng tanghali ay dumating nga itong 4 na akusadong kano sakay ng isang dark-colored van dito mismo sa harapan ng Makati Regional Trial Court. At gwardyadong-gwardyado ang 4 na akusadong kano. Maliban dito sa mga Amerikanong nagbabantay sa kanila ay pinalibutan din ito ng mga kagawad ng Makati Police. At makikita mo sa bandang kaliwang bahagi ng Makati Regional Trial Court ay nakalusot pa rin yung mahigit sa 20 mga militante na kanina pa naghihintay sa mga akusadong kano at kanilang ipinahayag nga yung kanilang pagkadismaya o pagkondena dito sa mga kano na pinangungunahan nga ni Lance Corporal Smith at kanilang ipinahayag yung kanilang mariing pagprotesta at paghayag ng suporta na rin kay Nicole. Kanina pa na umaga nagpapatuloy at tuloy-tuloy ang mga programa ng mga militanteng kababaihan dito sa harapan ng Makati Regional Trial Court. Ito'y sa kabila ng pabugso-bugsong pag-ulan, hihinto, aaraw, pero hindi nila iniiwan ang mga entablado, maliliit na entablado na kanilang isinetap dyan sa may harapang bahagi ng Makati Regional Trial Court. At ngayon pa lamang ay inaasahan na nila na makakamtan ni Nicole ang hustisya at hindi raw sila papayag at hindi hinto na ipaglaban ang karapatan laban sa karahasan sa mga kababaihan. Igan? Okay, maraming salamat si Jay Tarok po nagulat live diyan pa rin po sa Makati Regional Trial Court. Samantala, mahigpit na rin po seguridad sa paligid ng Old Makati Hall kung saan isasagawa ang promulgation. Tuloy naman ang rally ng mga militante bilang suporta kay Nicole at may live report si Tina Panganiban Perez. Tina? Arnold, matamang inaantabayanan ng mga taga-suporta ni Nicole ang magiging hatol ni Judge Benjamin Pozon sa Subic rape case. Naunang dumating sa courtroom kanina itong si Nicole, nauna ng ilang minuto sa 4 na Amerikanong akusado. Dumating siya dito sakay ng isang sasakyan kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Maaga pa lamang ay nagsimula ng maghanda si Nicole para sa kanyang pagpunta dito sa korte at mula sa kanilang bahay ay dumaan pa sa isang simbahan si Nicole para ipagdasal ang pagkamit daw niya ng katarungan sa araw na ito. Hanggang sa ngayon, kinukubli pa rin ni Nicole ang kanyang mukha sa publiko at todo ang pagyapos at pagwardya sa kanya ng kanyang mga kaanak at ng mga malalapit sa kanya para maitago siya o yung kanyang pagkakakilanlan sa publiko. November 3, 2005 nang unang lumitaw si Nicole para magsampa ng reklamong rape laban sa 6 na servicemen ng Amerika sa Olongapo City Prosecutor's Office, pero nang isampa ang formal na kaso ng rape sa Olongapo City Regional Trial Court noong December 27, 2005, 4 na US servicemen ang kinasuhan ng suporta, mga miyembro ng Task Force Subic Rape ay matama pa ring nag-aantabay dito sa labas ng Old Makati City Hall kung anong magiging hatol sa naturang kaso. Ito raw ang
magiging test case hindi lamang sa rape case o rape law dito sa ating bansa laban sa mga Amerikanong akusado, kundi magiging test case din daw ito para sa Visiting Forces Agreement. Ang gusto ng mga miyembro ng Task Force Subic Rape ay mabigyang hustisya si Nicole at mabasura ang VFA. Arnold? Okay, maraming salamat. Tina Panganiban Perez, nagulat po mula sa labas ng Old Makati City Hall. Samantala, makakausap naman yon sa pamamagitan ng linya ng telepono si Sandra Aguinaldo na nakaantabay sa courtroom. Sandra, kamusta na dyan? Vicky, kalalabas ko lamang mula doon sa courtroom kasi talagang napakahigpit ng seguridad at hindi maaaring gumamit ng cellphone. At kanina nga ay namataan ko na si Nicole. Siya po ay nakaitim, tapos naka-shades, tapos yung kanina ay meron pa siyang sombrero para matakpan yung kanyang mukha. At napapaligiran siya ng kanyang nanay, ng kapatid, ng mga abogado. At siya po ay nakaupo sa left side kung nakaharap sa judge. Nasa left side siya at nasa pinakaunang row. At hindi po halos ito nagsasalita, talagang mataimtim at mangilan-ngilan lamang po yung nakakalapit sa kanya para kausapin siya. Naroon po kanyang mga taga-suporta, ang Gabriela, si Representative Liza Masa, ang stage actress na si Monique Wilson, at nakita na rin natin si Vice President Teofisto Ginggona. At kumpleto nga po ang kanyang mga abogado, maging public at private lawyers. At full force din po ang defense. Naroon ang lahat ng abogado ng US soldiers, at nakita natin pagpasok ng mga Amerikanong sundalo kanina ay talagang hindi mabasa ang kanilang expression. Seryosong-seryoso ito at makikita rin natin na nasusundan sila ng kanilang spiritual advisor na si Father Reuter at naroon din yung mga protestant na spiritual advisor nila. At wala pong miyembro ng pamilya yung mga sundalong Amerikano dito at ayon po sa isang abogado, sa oras na ano man ang maging resulta at kung ito po ay magiging pabor sa mga sundalong Amerikano, gusto raw po ng mga sundalong ito na agad na makaalis sa bansa upang makasama ang kanilang pamilya at doon na rin magpalipas ng Kapaskuhan kung sakasakali po sila po ay mapagbibigyan sa kasong ito. Vicky, Arnold? Yes, Sandra, na-imagine ko siguro napakahigpit ng seguridad dyan sa loob ng courtroom. Yes, Vicky, yung mga pulis ay nagkalat sa loob mismo ng courtroom at merong 3 pulis ako nakita na talagang immediately surrounding Nicole. Kumbaga talagang doon lang sila nakaposte kay Nicole at meron din mga pulis na nasa defense side naman. At jump pack na to, punong-puno, wala nang maupuan yung iba. At ganun din sa labas, marami pa nagpupumilit, nagpapakilala, kamag-anak sila ni Nicole, pero talagang kung wala sila sa listahan, hindi sila makakalusot. Vicky? At Sandra, medyo rare dahil pumayag na si Judge Benjamin Pozo na papasukin ang mga media camera sa loob ng courtroom. So, saan ngayon nakapwesto itong mga media camera na ito? Talagang nasa pinakadulong-dulo ito ng courtroom at ika nga nagsisiksika na lang yung mga kasama natin sa hanap buhay dahil marami-rami na rin yung nagpo-cover dito dahil Vicky, meron pang foreign media na talaga nagka-interest dito. Kaya yung sahanay ng media, punong-puno po yun at isa lamang sa bawat organisasyon yung pwedeng mag-cover. Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo, nag-uulat live mula sa Makati RTC. Okay, pasamantala muna tayong bibitaw po sa GMA7 pero patuloy po ang aming coverage at mapapanood nyo sa QTV Channel 11. And therefore worth recalling or relieving, but rather something which causes deep psychological wounds and cast a stigma upon the victim for the rest of her life, no matter that it was never her fault that she met such a fate. Rape is a grave physical violation. It debases a woman's dignity, leaves a scar in her body and soul that not even time can heal. It subjects the woman's honor to scorn and its violation to public condemnation. Rape is chilling, naked sadism. It is marked by the savagery and brutality of the assault on the helpless victim's person and privacy. Thus, a severe penalty is meted out by the state.
as parens patriae for this abhorrent crime, revealing the clear legislative intent to protect women against the unbridled bestiality of persons who cannot control their libidinous proclivities. Wherefore, premises considered, for failure of the prosecution to adduce sufficient evidence against accused Staff Sergeant Chad Brian Carpentier, Lance Corporal Kit Silkwood, and Lance Corporal Dominic Duplantis, all of the U.S. Marine Corps assigned at the USS Essex, are hereby acquitted of the crime charged. The prosecution, having presented sufficient evidence against Lance Corporal Daniel J. Smith, also of the U.S. Marine Corps, assigned at the USS Essex, this court hereby finds him guilty beyond reasonable doubt of the crime of rape, defined under Article 266-A, Paragraph 1A of the Revised Penal Code, as amended by R.A. 8353, and in accordance with Article 266-B, first paragraph thereof, hereby sentences him to suffer the penalty of reclusion perpetua, together with accessory penalties provided for under Article 41 of the same code. Pursuant to Article 5, Paragraph 10 of the Visiting Forces Agreement entered into by the Philippines and the United States, accused Lance Corporal Daniel J. Smith shall serve his sentence in the facilities that shall hereafter be agreed upon by appropriate Philippine and United States authorities. Pending agreement on such facilities, accused Lance Corporal Daniel J. Smith is hereby temporarily committed to the Makati City Jail. Accused Lance Corporal Daniel J. Smith is further sentenced to indemnify complainant Susette S. Nicolas in the amount of 50,000 as compensatory damages plus 50,000 as moral damages. Given this 4th day of December 2006 at Makati City, Philippines. Signed, Benjamin T. Pozon, presiding judge. If Your Honor, please, may we make a manifestation with respect to the commitment to the Makati Jail of Justice Smith? We would like to move, Your Honor, that Okay, binaba na po ang desisyon ni Judge Benjamin Pozon at naiwan itong si Smith, no, bilang siyang natatanging pinatawan ng parusa at Acquitted naman siyang guilty beyond reasonable doubt. Acquitted naman sina Staff Sergeant Chad Carpentier, Lance Corporal Keith Silkwood, at Lance Corporal Dominic Duplantis. Sa umpisa pa lang ng mga paliwanag ng desisyon ni Judge Pozon ay ganun na yung direksyon na kanyang desisyon, lalo na binanggit yung definition kung ano ba yung rape, pagkakaroon ng kawalan ng malay o consciousness ng isang biktima at nagsampa nito. Yung mga ginamit na termino at lengguwahe ni Judge Pozon ay yung pasuray-suray, nakalungay-ngay, drunk, dizzy at unconscious. Ibig sabihin talagang walang kalaban-laban yung biktima. At ikan bukod dito, sinabi rin no, nang nagbabasa dyan sa korte na yung mga contusions na nahanap nga kay Nicole ay consistent with the act of rape. So ngayon po, nasa bahagi tayo na kung saan ang abogado nitong si Lance Corporal Daniel Smith ay kinukwestiyon o nagbibigay ng manifestasyon doon sa paglipat niya sa Makati City Jail, no? Ito lalabas siya sa kustodiya ngayon ng embahada ng Amerika. At nakikita natin sa video ngayon, no, yung naka-side view, yan si Lance Corporal Daniel Smith. At nakaabang na yung Makati Police dahil after ito dapat ihahatid na siya ngayon sa Makati City Jail at yan ang binibigyan nila ng otoridad. At although, yun nga, pinapasok sa Visiting Force Agreement kung anong lugar ang mapag-aagrihan ng dalawang bansa kung saan niya isa-serve yung kanyang sentensya na life imprisonment
At solo niyang babalikatin itong kasong ito. Yan ang magiging susunod na legal battle, Iga, no? Oo. Kung saan siya mananatili habang inaapela ang kanyang kaso sa mas mataas na hukuman kasi meron silang option na iapela nga itong kaso niya sa Court of Appeals, no? At habang hinihintay nga yung pagkakataon na yon, magiging malaking tanong kung saan siya mananatili, kung sa kustodiya ba ng US Embassy o sa Makati Jail. Makita mo yung reaksyon ni Lance Corporal Smith. Oh. Talagang hanggang hinahanapan niya ng sagot yung kanyang mga tanong at pulang-pula yung kanyang hindi niya malaman kung ano yung matapos siya marinig yung sentensya laban sa kanya. At ilan lang ng binagit ng tagapagsalita nga ni Judge Pozo, no? Sabi niya, the court has no reason to doubt the testimonies. Unang-una, marami silang binigay na dahilan, no, kung bakit sila naniniwala na guilty nga itong si Lance Corporal Daniel Smith. Unang-una siya raw ang huling nakipagsayaw kay Nicole sa Neptune Club. Siya rin ang nagbuhat kay Nicole palabas ng club. Siya rin daw ang nagbuhat kay Nicole papasok ng van. Siya rin daw ang nag-occupy ng backseat ng van kasama ni Nicole, yung complainant na dito sa kaso. Siya rin yung nasa ibabaw ni Nicole, no? Habang nagre-resist nga at nag-evade si Nicole, siya. no? At bago siya nawala ng consciousness dahil nga sa naparami yung pag-inom niya ng alak. At siya rin daw ang naglabas kay Nicole sa van. At pagkatapos nito ay nakaramdam ng pananakit si Nicole, no? Oops. Napalundag itong si Nicole. Mukhang hindi nakuha nung kabilang panig na huwag siyang idiretso na Makati City Jail, no? Mukhang diretso na itong si Lance Corporal Smith. Mamaya, lilinawin natin yung posisyon na yun ng korte. Ayan na. Alam mo, mahigpit din ang seguridad sa paligid, ano? Para bigyan protection din itong mga US Marines. Medyo nagkakaroon ho ng tensyon sa loob ng Makati Regional Trial Court sa sala ni Judge Pozon. At sa labas naman, Iga, no, nakaabang na itong mga cause-oriented groups na sumusuporta nga kay Nicole, kabilang na dyan ang Task Force Subic, mga Gabrielas, ang lakas mga women's rights groups na kagabi pa naghihintay dyan, nagpe-prayer vigil para nga magpakita ng suporta dito nga sa complainant sa kaso na si Nicole. Nahihirapan sila na ilabas yung... So bukod sa pagkakakulong ay hinihiling din ng korte na magbayad itong si Smith ng 50,000 plus 50,000, no? Si Carpentier na gulo na yung kanyang damit. So ang iginit ng korte na ang prosekusyon raw ay nabigo magpakita ng ebidensya na kasabot rin sila ni Mapatunayan Smith sa yung kaso. conspiracy. Oo. Dahil wala raw silang prior knowledge dito sa Plano ni Smith para kay Nicole. Na kahit nawala yung tatlo, nandun pa rin yung intensyon ni Smith na abusuhin o samantalahin yung kalasingan itong si Nicole. Lalo na yung paglalarawan ng korte ay binuhat siya sa likod, likuran. no? Sa likuran. Ngunit paulit-ulit nang iginiit ng depensa na kusang sumama nga si Nicole sa kanya. At naglalakad talaga si Nicole. Hindi nila, dun sa inamin ni Smith na ang nangyari sa kanila ni Nicole ay isang consensual sex o yung May pareho pagtulog nilang na, pagnanais, ito hindi pinaniwalaan ng korte kasi nagsampa siya ng kaso. At tinatanong nga kung anong dahilan para magsampa siya ng kaso. Una ba, takot sa kanyang ina, nahihiya sa kanyang sarili, at yung pagkakatawag sa kanya ng bitch, no? Oo, hindi porket sabihin na, ito pinaniwalaan ng korte. At sa puntong ito, no, si Lay Alves makakasama natin sa pamamagitan ng linya ng telepono para bigyan linaw nga itong nagaganap dyan sa Makati RC's. Lay. Iiyak din yung mga private prosecutors. Lay? 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 Go ahead, Lay. Lay, Alvis, go ahead, go ahead. Ano nangyayari sa loob ng korte? Lay, go ahead, go ahead. Baka nahihirapan. Hindi tayo narinig siguro. Lay Alvis, ano nangyayari sa loob ng korte? Go ahead.
hinatulan ng guilty ng ni Judge Benjamin Pozon si Lance Corporal Daniel Smith at pinatawan ng parusang reklusyon perpetua. Samantalang yung tatlo pang mga akusado na sina Staff Sergeant Chad Carpentier, Lance Corporal Pete Silkwood at Lance Corporal Dominic Duplantis ay inabsuelto. Ipinagutos ni Judge Benjamin Pozon na sa Makati City Jail pansamantalang ikulong si Smith. Pero ito'y tinutulan ng kanyang abogado at sinasabi nga na sa provision ng Visiting Forces Agreement ay pinapayagan ang US authorities ng custody. Okay, Lay. Pero ito ay ibinasura ni Judge Benjamin Pozon ang motion ng depensa. At pagkatapos nga nitong sabihin na binabasura na niya with finality ang motion, ay nagkaroon ng tension dito dahil yung mga pulis ay kinukuha si Smith. Oo. Samantalang yung mga security naman mula sa US Embassy ay tumatanging ibigay siya. So, Lay, saan didiretso si Smith? Sa Makati City Jail na? Yun ang utos ng Korte, Igan. Sa ngayon, hindi ko alam kung saan dinala si Smith. Ang huli kong kita sa kanya ay may kasama siyang mga pulis pero kasama pa rin yung mga security from the US Embassy. Bakit napatalon si Nicole dun sa desisyon na binasura? Yung request na wag siya ituloy sa City Jail? Oo, tama ka, Igan, no? Kasi nung nagsimula pa nga lang natutulan ng depensa yung pagpapakulong kay Smith sa Makati City Jail ay nag-move itong kampo ni Nicole. Kaya't nung ibinasura ni Judge Benjamin Pozon yung motion ng depensa ay talagang tuwang-tuwa ito. At gayon din yung kanyang mga taga-suporta at pamilya na kasama niya. Lay, sa mga sandaling ito, nasaan na ngayon si Nicole? Vicky, pakiulit yung tanong. Sa mga sandaling ito, nasaan si Nicole? Vicky, sa pagkakaalam ko nandito. Lay? Ang nakikita ngayon sa video, no, ang kanyang private prosecutor ni si Attorney Evelyn Ursua, ini-interview ng media. At, Lay, Malapit ka ba sa kanya? Ano yun, Igan? Malapit ka dun sa abogado ni Nicole? Sandali lang, Igan. Tayo ay lalaki. Sige, may pinapaliwanag kasi siya eh. Lay, nasan ka ngayon sa mga sandaling ito? Andito ako sa loob ng courtroom, sandali. Ito nga in-interview dito si Attorney Ursua. Ayan. I don't think the executive branch can do that. The court has spoken. And you know that in our system of government, it's the court that has jurisdiction over matters like this, particularly the commitment of the accused. He has been convicted of the crime of rape. So what the executive branch is supposed to do is to help in order that particular order should be complied with. In other words, Igan, ang sinasabi ni Attorney Ursua ay yung tungkol sa provision ng detention na nakasaad sa VFA at sinasabi niya na walang kapangyarihan ang executive para diktahan ng korte kung saan dapat ikulong ang napatawan ng guilty na ng korte. Makakausap ba natin si Attorney Ursua? Ito siya. Okay. Sandali lang. Sandali lang, dahil siya ini-interview pa ng... Pakinggan natin yung kanyang iba pang paliwanag, Lay. Igan? Pakinggan natin iba niyang paliwanag bago natin siya... Sandali. Attorney Ursua, good afternoon po. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po, Attorney Ursua. Attorney Ursua, magandang hapon po. Magandang hapon po, Attorney Ursua. Ano? Hello, Attorney. Good afternoon po. Good afternoon po, Attorney. Okay. Subukan uli nating tawagan siya. Attorney Ursua, good afternoon po.
Attorney? Oh yes, we're satisfied. We're very serious about it, even though 3 of the accused were acquitted. The judge said in her decision that the evidence of the prosecution was all credible, only that on the matter of conspiracy we failed to do more to satisfy the standard of the law. Okay. Hello? Hello, Susan, nandun din sa korte. Susan Enriquez. Go ahead, Susan. Kasama naman ni Nicole, si Susan. Susan, go ahead. Kasama si Nicole. Yes, kasama ko si Nicole. Ito medyo nagdadasal lang sila ngayon, no? Dito sa isang simbahan sa lungsod ng Makati. At ito bilang pagpapasalamat doon sa naging hatol ng korte doon sa kanilang kaso. Pero kanina kausap ko yung kanyang nanay, si Aling Susan, sabi niya hindi pa rin daw sila lubos na masaya doon sa desisyon dahil gusto nila kung hindi man lahat mapasama itong si Chad Carpentier. Anyway, so nagpunta kami, hindi ko matandaan kung anong simbahan to, Arnold, dahil mabilis yung mga pangyayari at sumabit lang tayo dito sa sasakyan nila para hindi tayo makahiwalay dito kala Nicole. Ngayon hindi pa malinaw yung plano ng pamilya, no? Kung ano yung susunod na gagawin nila, kung magpapapress con ba o haharap pa sa media ito si Nicole. Pero Baka kausap ba natin si Nicole, Susan? ha? Baka kausap mo ba si Nicole? Medyo nagkakaroon ng hindi kita masyado maintindihan, Arnold. Anyway, magkakasama ngayon yung kanyang nanay, itong kapatid na si Rexan, si Ana, at itong si Nicole. Tabi-tabi silang nagdarasal ngayon. Teka, kung hindi lang tayo medyo nakakahiya-hingi tayo ng pahintulot na makausap natin itong si Nicole na para mapakuha natin yung kanyang immediate reaction dito. No? Pero nung sa ibinigay na hatol ngayon ng korte, itong kanyang nanay, si Aling Susan, ito, iyak siya ng iyak ngayon dito sa lalapitan natin si Nicole. Lalapitan mo ni Susan si Nicole. Kausapin ka lang niya. Hello po. Nicole, magandang hapon. Apo. Anong pakiramdam habang binabasa ni Judge Pozon yung kanyang desisyon sa kasong ito? Po, hindi ko pa masyado marinig, mahina po. Anong pakiramdam mo, Nicole, nung binabasa ni Judge Pozon yung kanyang desisyon? Habang binabasa niya, anong nararamdaman mo nung nakikinig ka? Siyempre po, doon po yung kaba, kung ano ba talaga. Pero nung ano rin po, napawi rin po yung kaba ko. Nung kahit na isa lang na-convict sa kanila, masaya na ako noon. Total, hindi rin pinayagan ni Judge Pozon na ano yun yung sa BFA, na buti na lang hindi niya pinayagan yun. Magpapasalamat talaga ako sa Diyos. Yung ba dahilan kaya ka napatalon nung hindi napayagan na at idiretso na lang city jail? Opo. Nicole, anong plano mo ngayon? Ay, hindi ko po alam. Dito yun lang po. Dana po ako. Nicole, panghuling tanong si Vicky ito. Maaari ko bang itanong kung ano ipinagdasal mo ngayon? Nagpapasalamat po ako na talagang kahit isa man sa kanila, at least yung pinaka-prime suspect, yun po talaga, hindi po talagang ang bait ng Diyos. Alam ng Diyos ko sa totoo. Sa desisyon ba ni Judge Pozon, medyo naibsa na ba ang galit mo kay Smith? Po? Nawala na ba kahit paano? Gumaan na ba ang galit mo kay Smith sa kabila nung narinig mo yung desisyon? Opo, pero andun pa rin po yung galit. Siyempre, hindi po talaga mawala yun. Nakahanda ka bang patawarin si Smith? Hindi ko po masabi ngayon. Basta nagpapasalamat ako sa Lord. Yun lang po. Sige po. Nicole? Si Nicole yan, medyo Okay, talagang, parang ang abot-abot pa, Arnold, yung kasiyahan niya. Nanginginig, umiiyak. Halo. Dahil nga dito, hindi pa sila masyado. Susan? Susan yung ina ni Nicole. Si Vicky. Susan yung ina ni Nicole, nandyan ba? Katabi mo? Vicky, what? Yung nanay daw ni Nicole. Hindi masyado maintindihan Hindi kami masyado makalakas ng boss kasi sa loob kami ng simbahan. Oo. Yung nanay niya raw, nandyan? Yes, andito nanay niya. Pwede rin makausap? Yung nanay niya Pwede makausap daw ni Vicky, yung nanay? Hello? Hello, Nay. Vicky, andyan ka pa? Eto si Vicky, kakausapin daw yung nanay. Sandali. Okay. Ito lang. Si Susan po yan, kasama yung pamilya. Nanay niya. Ito yung unang-unang public reaction nito si Nicole after yung ibinabang Desisyon. birthday kanina dito sa kaso. Ito na yung nanay niya, si Susan. Si Vicky Morales po gusto kayo makausap tungkol sa naging hatol. Vicky. Hello, Nay. Live po kayo sa GMA 7 ngayon. Hello? Nay, good afternoon po.
Anong Good pakiramdam afternoon. nyo ngayon? Napakahaba nitong prosesong pinagdaanan nyo. Anong nararamdaman nyo ngayon? Hindi na kailangan yung pakiramdam ko, ang kailangan yung pakiramdam ng anak ko kung anong matatanggap ba niya itong ganitong hatol. Kasi mahirap kung sa akin lang, hindi naman ako ang biktima. Oo, nanay ako, pero mas matindi ang dinanas ng anak ko, di ba? Bilang isang nanay po, anong pinayo nyo kay Nicole habang kagabi po, habang nagpe-prepare siya ng sarili niya para nga sa araw na ito? Sinabi ko na maging strong siya at kailangan tanggapin niya kung ano ang hatol at ubayan na niya sa Diyos. Medyo napakahalaga ho na makapag-move on po ang anak niyong si Nicole, no? Yes, Dahil yun sa ang pinagdaanan niya. importante. Ano ho yung mga plano ho ng anak niyo sa mga sandaling ito? Kung ano ang gusto niya, alalayan ko na lang at kung ano ang plano niya, kailangan mag-move on siya sa buhay niya na yun ay isang panaginip lang. Bakit niyo ho sinabing isang panaginip lang? Alam namin meron ho siya mga plano Kasi na kailangan talaga magiging strong siya. Kailangan talaga magiging kailangan kumilos na siya, tumayo na siya para magiging na normal na ang buhay niya. Okay. Nay? Nay? Apo. Hello? Kasama ba sa plano ni Nicole yung muli niyang pakikipagbalikan dun sa kanyang boyfriend at yung planong kasal nila? Magiging magaan Hindi ko pa ba? alam. Ayaw ko naman pangunahan yung anak ko kung ano ang decision niya. Oo. Pabayaan ko siya kung anong decision niya. Nay, pwede ho Opo. namin makausap po muli si Nicole? Hello? Hello, Nay? Si Nicole ho ba katabi niyo pa? Oo, nandito ko. Pwede mo makausap uli, Nay? Kausap pa pala. Sandali lang, nandito si Susan. Okay. Hello, 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 Vicky. Susan. Susan? Oo, pwede mo bang ibigay yung telepono uli kay Nicole? Yes? Oo, tukayo na si Aling Susan. Ito, May nasa likod na pala. makikisap